Nais ko po kayong batiin ng maligayang Pasko. Tayo po ay nasa buwan na ng Disyembre at alam po natin at ramdam na po natin, I believe, ang Kapaskuhan, ang Christmas season. Pwede mo bang batiin ang iyong katabi, maligayang Pasko? Pwede mo ba siyang tanungin, nasaan ang aking regalo? Alam ko po na pag dumarating po ang Kapaskuhan ay marami po tayong ginagawang paghahanda. Nagiging abala po tayo sa napakaraming bagay. Alam niyo po, ang leadership po ng CRCC for 3 days, kami po ay namalagi sa Puerto Galera upang mag-meeting, pag-usapan po ang buong isang taon, ang parating na 2015. At nung kami po ay pauwi na, napaka-traffic po. At ito po ay senyales ng Christmas season. Ang marami pong tao ay abala. I believe na unti-unti po ay nakakarinig na po tayo ng mga Christmas songs, Christmas carols, and at the same time, nakikita na po natin sa lansangan ng madaming mga Christmas decors. Amen? So, sino po dito, ramdam mo na, nararamdaman mo na ang Kapaskuhan. At maging may mga tahanan po siguro ngayon na nagre-renovate na at naglalagay na po ng mga palamuti, ng mga decorations. Ramdam na talaga ang Kapaskuhan. Sino po dito ang namili na ng mga ipangririgalo, kaya stress na. Tingnan mo nga yung katabi mo ngayon. Na-stress na ba yan sa dami ng mga inaanak ng mga ririgaluhan? Or baka yan ay excited dahil nag-e-expect ng maraming mga regalo. Ha? Lalong-lalo na po sa maraming mga manliligaw. Baka yung katabi mo ay maraming manliligaw yan, no? Nag-e-expect ng maraming mga regalo. Alam niyo po, ang tao po pagdating ng Kapaskuhan ay napakarami pong paghahanda. Alam niyo po, meron po kaming isang company na every week kami po ay nagpupunta doon to speak, no? Nagkakaroon po kami doon ng Bible study. Isa po siyang accounting firm at ito po ay nasa Divisoria. And kapag pumupunta po kami doon, from Recto to Divisoria, more than 30 minutes. Napakalapit lang po nun. So talagang marami ng mga tao ang namimili at pinaghahandaan ng Kapaskuhan. At ito po ang atin pong pag-uusapan sa hapon pong ito. Kasi po ang nakakalungkot, although marami pong preparation na ginagawa, pero yung mga dapat na paghahanda, nakakalungkot, hindi po natin ito nagagawa. At ito po ang ating topic. Binigyan ko po siya ng title, Christmas Preparation. Christmas Preparation. Because I believe na we need to make the necessary preparations. Bakit po? Upang ma-enjoy po talaga natin yung pong Christmas season, yung atin pong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang nakakalungkot po, may mga maling paghahanda na naaapektuhan ang bagong taon. Alam niyo po ba yan? No, maraming mga tao haharapin ang bagong taon na lubog sa pagkakautang. So napakahalaga po ng tamang paghahanda upang ma-enjoy natin ang Christmas season and at the same time, napakagandang salubungin ang bagong taon, ang 2015, na may mga tamang prinsipyo na nai-apply po natin sa ating buhay. At samahan niyo po ako, we will now proceed to God's Word in the book of John chapter 1, starting verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Verse 4, in Him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Meron po ditong nabanggit na particular name of a particular person by the name of John. Siguro po iniisip nyo, Pastor, siguro yung nabanggit dyan na John, ayan yung author nung particular book
kung kaya't ang pangalan ng aklat na ito ay John. Kung yan po ang iniisip nyo, mali po. Actually, ang author po ng Book of John ay siya po yung one of the original apostle, and he is also known as John the Beloved. Subalit, ang nabanggit po dito sa atin pong binasa na John ay mas kilala po as John the Baptist or John the Baptizer. Siya po yung ginamit ng Panginoon upang ihanda ang pagdating ng Mesaya. Siya po ang ginamit ng Panginoon kung kaya't pagdating po, pagtungtong ng Panginoong Jesucristo ng edad na 30, at the age of 30 years old, siya po ang nagbaptize kay Jesus Christ sa Jordan River. So hinanda po ito. Actually, ito pong pinag-uusapan natin ngayon ni John the Beloved or John the Baptizer. Siya po ay naprophesy na in the Old Testament. At tignan po natin ito in the book of Isaiah chapter 40, verse 3. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Meaning, sa pagdating po ng Misaya, o yung tinatawag nating first Christmas, meron po palang tinatawag na paghahanda. Napakahalaga po ng tinatawag na preparation. Tanungin mo nga ang iyong katabi, handa ka na ba? Sino po dito, itong Kapaskuhan na ito, ay gumawa ka na ng mga paghahanda, ng mga tamang paghahanda, upang yun pong benefits ng Christmas, yun pong blessings ng Christmas, ay atin pong maranasan. That is why, in the book of John chapter 1, ito po yung ating sinusundan na kabanata, sa John chapter 1, in verse 23, ang sabi po dito, John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord. So sinabi po ni John the Baptist or John the Baptizer, yung tinutukoy sa Isaiah chapter 40 verse 3, ako ngayon. Ako yung maghahanda sa pagdating ng Messiah, sa pagdating ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung tinutukoy na Messiah. So sa makatwid, nung Old Testament pa lang, pinaghahandaan na nila yung first Christmas. Meaning, sa atin pong modernong panahon, sa pagharap po natin sa Kapaskuhan, as we celebrate Christmas, napakahalaga pala na meron tayong tamang paghahanda. Tanungin mo nga ulit yung katabi mo, handa ka na ba talaga? So pag-usapan po natin how to prepare for Christmas. Paano ba talaga tayo maghahanda? Number one, I believe, if we want to experience the blessings of Christmas, ang unang-una pong paghahanda, cleansing of the heart. Aba, kailangan palang may paglilinis ng puso. Pastor, ang ibig bang sabihin niyan, kailangan namin ng open heart surgery? Na, sabi po ng Matthew chapter 5, verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Grabe, napakahalaga pala ng malinis na puso, ng busilak na puso, ng pure heart. Ang sabi pa dito, blessed. Ang ginamit pong salitang Griego ay makarios. Nang ibig sabihin ay happy. Kanina po kinanta natin, happy day. Ang ibig sabihin ay masayang araw, maligayang araw. At ito po yung kaligayahan na hindi po kayang ibigay ng mundo. Ang totoo po niyan, may mga material na bagay, temporal things in life that gives happiness. Temporary. Shallow. Panandalian lang na kasiyahan. Pero ito pong makarios na binabanggit dito, ito po yung kasiyahan na Diyos lang ang kayang magbigay. Sino po sa inyo, ikaw nagkaroon ka ng bagong gamit? Bagong cellphone siguro. Bagong gadget. Bagong damit. Bagong sapatos. At ikaw ay naging masaya. Pero yung kasiyahan po na yan,
ay panandalian lamang. Tignan mo nga yung iyong katabi. Mukha bang masaya yan? Maaaninag mo ba ang kagalakan sa kanyang puso? Ang sabi po, blessed are the pure in heart. Cleansing of the heart is very important. Sandali, Pastor, bakit kailangan may paglilinis? Madumi ba ang puso ko? Ang sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Wala daw lunas. Can you imagine that? Ang ibig sabihin po nito, kung ang gagamitin po ay kakayanan ng tao, wala pong lunas. Hindi natin talaga kayang baguhin ang ating sarili. Kaya nung sinasabi po natin, ang unang punto po na pinag-uusapan natin, cleansing of the heart, hindi po natin ito kaya. Ang ibig lang pong sabihin, we need to allow God to clean our heart. We need to allow God to sanctify us. Pero kung tayo po mismo, hindi natin kayang linisin. Sabi ni David, ni King David, sa Psalms chapter 51 verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Diyos ang kayang maglinis ng ating puso. By the way, I want you to know na ang pinag-uusapan po natin is not the literal internal organ. No. Symbolic po ito na pinag-uusapan yung ating spiritual heart, yung ating spiritual life. Can you imagine na pinag-uusapan po natin Christmas? At ang mundong ito, wala sa kanilang isipan, wala sa isipan ng maraming tao na isa pala sa dapat na paghahanda, we need to have a pure heart, a clean heart. Why? Kasi ang sabi po ng Bible, meron daw pong kagalakan sa mga puso na malinis, na busilak. Bakit? Kasi mararanasan nila ang Panginoon. Makikita nila ang Panginoon. Maaaring ang tinutukoy po dito ay yung pong mararanasan natin, talagang makikita natin ang Panginoon face to face. Not right now, pero maaaring pwede din po natin siyang maranasan sa pamamagitan ng ating spirit. That is why ganun na lamang po ang panalangin ni David. At siya po ay kilala as the man after God's own heart. Ang kanyang panalangin, create in me a pure heart, O God. At ang sabi po dito, ang puso daw ay napakadumin na kailangan natin na ito po ay linisin ng Panginoon. Sabi pa po sa Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Hindi po natin kayang linisin ang ating puso, pero meron tayong kayang gawin. Ano yon? Guard your heart. Sa paglilinis, we only allow God. Parang we can pray and we can ask God, Lord, sanctify my heart, sanctify my spirit, sanctify my spiritual life. Pero kung meron tayong kayang gawin, ito po ay bantayan ang ating puso. Lalong-lalo na po, kaya nga po ngayon, meron po ako nakikitang mga single, mga kadalagahan dito. Don't just give your heart to anyone. Guard your heart. Kasi po yung iba naman, talaga nga naman, oo dito, oo doon. Sige na dito, sige na doon. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, guard your heart. Ha? Napakaganda po na kung ikaw, kung may mga single po dito, even sa mga bachelors na nandito, kung ibibigay mo yung puso mo, piliin mo yung kalooban ng Panginoon. Amen? The will of God. Amen po ba? Ha? Huwag yung biglang may lalapit sa'yo. By the way, I'm Will. Ay, ikaw pala. Hindi po. No, pray. Di ba? At hilingin natin, naggabayan tayo ng Panginoon. Kung paanong dinala ng Panginoon si Eva kay Adan. Alam niyo po ba ang nagdala kay Adam? Ang nagdala kay Eve kay Adam ay ang Panginoon? Hayaan mo, dadalhin ka ng Panginoon sa iyong Adam. Pero meron po akong sikretong ibubunyag sa inyo sa hapong ito. Alam niyo po ba kung saan niyo makikita yung will ni God? Hindi po 100%, pero kalimitan, makikita niyo po yan sa church. Baka nandito lang yan sa tabi-tabi. Tumingin-tingin ka konti.
Pag nakita mo, kindatan mo ng konting gano'n. Pastor, konti lang kami. Ay, umattend po kayo ng umaga. Subukan yung mag-visit ng morning. Pag morning po ay napakadami po natin. But we believe, no? Lalong-lalo na po itong 2015. No? Baka habulin ng panghapon ang mga pang-umaga. Alam nyo, may ganyan kaming experience nung nandun kami sa Ciudad Real Subdivision. Mas marami yung second service kaysa dun sa bagong first service namin ng very early in the morning ng 7 a.m. Mga ganon, 7 a.m. Kasi meron kaming 7 a.m. and 10 a.m. Ang regular service namin 10 a.m. bago lang yung 7. Aba, dumating yung point na mas madami na yung 7 a.m. sa 10 a.m. Napakahalaga po pala na iniingatan natin ang ating puso. Binabantayan natin ang ating puso. Paano natin ito gagawin? Number 1, choose your words. Sabi ng Proverbs chapter 4, verse 24, put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips. Iingatan natin ang ating mga pananalita. Iingatan natin ang mga lumalabas sa ating bibig. Bakit? Kasi ito ay nakakapagpadumi sa ating puso. Nakakapagpadumi sa ating pagkatao. Ang sabi po mismo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 15, sa kanyang pangangaral, sa verse 17, ang sabi niya po dito, don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and goes out of the body? Totoo po yan. Yung kinain mo kanina, ilalabas mo rin. Sabi mo nga sa katabi mo, ilalabas mo rin yan. Sabi mo sa kanya, huwag mo nang sabihin sa akin kung kailan. Pero ilalabas din po yan. Pero pagdating ng verse 18, but the things that come out of the mouth come from the heart. And this make a man what? Unclean. Minsan po ay ganun na lamang tayong magsalita. Wala tayong pakundangan na magsalita ng mga careless words. Ang hindi natin alam, ito pala ay may kakayanan na dungisan, na mantsahan, na dumihan ang ating pagkatao, ang ating spiritual na pagkatao, ang ating puso. Choose your words. Piliin po natin na hanggat maaari ang lumalabas sa ating mga bibig ay mga positive words. Minsan nasanay tayo sa mga negative. Na parating pa lang yung kaibigan natin, may naiisip na tayo kung paano aasarin, kung paano uokrayin, kung gaano kabadoy yung suot niya, kung paano hindi bagay yung bagong gupit na kanyang buhok. Pero parang hirap tayo na mag-isip ng mga positive words, words of life, words of encouragement. Sige nga, sabihan mo nga ng 3 mga positive words yung katabi mo ngayon. Nahirapan ka bang mag-isip? Pastor, bigyan mo akong 30 minutes para pag-isipan yung 3. Choose your words. Number 2, choose what you look at. Ingatan po natin ang mga bagay na tinitignan natin at nakikita natin. Ang sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Iingatan natin, lalo na po sa modernong panahon po natin ngayon. Grabe po, na kapag ikaw ay humarap lang sa monitor ng computer, kaya mo nang umikot sa buong mundo. Amen? Kaya mo nang makita yung hindi dapat makita. Especially pornography. Alam niyo po, dati pag sinabing pornography, ang iisipin po ng tao, Pastor, ano ba yung pornography na yan? Yung pong mga malalaswang, mga litrato, imahe, maaring mga pelikula, pwedeng mapanood na makikita natin sa internet. Isang pindot lang po yan. Noong unang panahon, pag sinabing pornography, ang biktima po niyan palagi ang sasabihin natin, para yan sa mga kalalakihan. Pero alam nyo, sa modernong panahon, hindi lang po mga kalalakihan. Ganun na rin po sa mga kababaihan. Tanungin mo nga yung katabi mo. Totoo ba yun? Alam niyo po, nagkaroon ako ng pagkakataon
na ako po ay nag-speak sa maraming mga kabataan at tinanong ko sila. Talagang straightforward na pag-uusap. Tinanong ko sila, sino sa inyo nakapanood ka na ng bold movie, pornographic movie, or X-rated film? Sabi ko, huwag ka nang magtaas ng kamay. Alam ko, mahihiya ka. Kumindat ka na lang. Tinignan ko po silang, nagkukindatan po eh. So, iniingatan pala natin ito. Akala natin minsan harmless. Wala naman akong nasasaktan. Ang totoo niyan, kung meron kang sinasaktan, dinudungisan, walang iba kung hindi ang iyong sarili. At kung meron tayong preparation na dapat gawin sa parating na Christmas na ito, as we celebrate Christmas season, napakahalaga na maging malinis ang ating mga puso. Choose your words. Choose what you look at. And number 3, choose where you go. In Proverbs chapter 4, in verse 26, sabi po dito, make level paths for your feet and take only ways that are firm. Do not swerve to the right or to the left. Keep your foot from evil. Alam nyo, kapag pala tayo pumunta sa mga lugar na hindi dapat nating pinupuntahan, ang tawag po dyan, swerving. Bigla kang pipituan ng Holy Spirit. Swerving. Titikitan tayo niyan. Choose where you go. Amen. Merong effect sa buhay po natin ang mga lugar na ating pinupuntahan. And number 4, choose your friends. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Alam niyo, ang maganda sa kaibigan, ito po. Ang mga kamag-anak, ang kapamilya, hindi mo mapipili. Yan ay binigay sa iyo ng Panginoon. Sino po dito, nung bago ka ipinanganak, pinapili ka kung sinong magiging nanay at tatay mo? Wala pang ganon. Sino po dito, ikaw nandito ka ngayon, ang pangarap mo sana naging Amerikano na lang ako. Para maputi ang aking balat, buland ang aking buhok, matulis ang aking ilong. Kasi pastor, pag ginaganon ko, wala akong masalat. Diretso talaga. Wala ka nang magagawa. Hindi mo kayang piliin ang pamilya. Amen. Ito po ang good news. Ang kaibigan, pwedeng piliin. So ito po ay isang pagkakataon sa atin. Minsan yung hindi natin pwedeng piliin, yun ang gusto nating piliin. Sana. Hindi nga pwede. Yan na yun, tanggapin mo na. Kung ano itsura mo ngayon, tanggapin mo. Sabi mo nga sa katabi mo, tanggapin mo na yan, kapatid. Sabihin mo sa kanya, utang na loob, tanggapin mo. Pero ang kaibigan, pwede nating piliin. Amen? Hindi po masama na mamili ng mga kaibigan, especially those friends who will influence your life. Because bad company corrupts good character. Pwede tayong may mga friends na tinatawag na, ako pastor, marami akong friends. Ilan? Nasa 4,000 na nga eh. Palaging nagla-like. Ang pinag-uusapan natin, yung mga kaibigan na pwedeng mag-influence sa buhay natin. Ito po kasi yung problem. Ang mga lagi mong kasama, magiging kamukha mo. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Hindi mo ba napansin, minsan napapagkamalan na kayo? Parang may tatayo, gustong lumipat ng upuan. Choose your friends. Napakahalaga po niyan. Kaya nga sabi ng isang quotation, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Hindi lang yung mukha, yung attitude, yung character na meron yan, maa-adapt mo. Choose your friends. Why? Kasi kailangan po natin ng cleansing of the heart. Number 2, arranging of priorities. Na isang paghahanda pala, sa pagharap natin sa Kapaskuhan, we need to rearrange our priorities. Pastor, paano natin yung gagawin? Sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, but seek first. Oops! Ano pinag-usapan dito? Priority. But seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things
will be given to you as well. Alam niyo po, ang nakakalungkot, ang kingdom of God, hindi na priority ng madaming tao. Na pag pinag-usapan ng Christmas, hindi pumapasok kaagad sa isip ang kingdom of God. Ang pinanganak po ay hari ng mga hari. Meron siyang kingdom. And we need to seek the kingdom. Because as we seek His kingdom, we will encounter the King. Amen. Alam niyo po, tinanong ang mga tao kung anong ibig sabihin ng Kapaskuhan. Meron po silang mga sagot, pero hindi tumbok. May katotohanan eh. Pero hindi talaga yon yung tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Yung iba po ang sagot, nung tinanong, para sa iyo, anong ibig sabihin ng Kapaskuhan? Ang sagot nila, well, Christmas is all about the family. Well, meron pong katotohanan behind the answer. Tunay nga naman na pangpamilya talaga. Ang Kapaskuhan ay pangpamilya, pero hindi lang pangpamilya. Hindi po pang sports pa. Ang Kapaskuhan po ay hindi lang pangpamilya, higit pa doon. Yung iba naman po, nung sila ay tinanong, what is the meaning of Christmas? Ang sagot po nila, well, Christmas is all about giving. Ang Pasko ay patungkol sa pagbibigayan. Pero ang totoo po, ang Pasko ay hindi lang para sa pagbibigayan. Meron pong pagbibigayan. Pero hindi lang po pagbibigayan. Meron namang iba ang sagot, ang Kapaskuhan ay tungkol sa pag-iibigan, pagmamahalan. May katotohanan din po yan, pero hindi lang ito tungkol sa pagmamahalan at pag-iibigan. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, I love you? Sabihin mo sa kanya, huwag kang ma-develop. Hindi lang po ito tungkol sa pag-iibigan, pagmamahalan, but Christmas is all about a Savior who gave Himself, died on the cross to pay the penalty of our sins. It's all about God who became human. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang tayo ay iligtas sa kaparusahan ng kasalanan. And we need to seek the kingdom of that King. Kailangan makilala natin at maging involved tayo sa kaharian ng hari na ito. Anong gagawin natin para magkaroon tayo ng involvement? Kailangan natin ng ATM. Sino po dito may ATM? Anong ibig sabihin, Pastor, ng ATM? Number 1 is ability. I believe we have a creative God. He is the creator. And when God created us, dinisenyo tayo ng Panginoon na maraming mga, hindi lang ability, but abilities, talents, skills na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Para magamit natin for the kingdom of God. Mapakinabangan for the kingdom of God. Alam nyo, nakakalungkot po ngayon. Yung mga abilities and talents natin, hindi napapakinabangan sa kingdom ni God. You're so talented. You're so skillful. Meron pa nga pong mga nandito ngayon, you are multi-talented. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ang talent mo? Ha? Sino po dito, ang talent niya ay umawit? Say amen. Kapal? Sino po dito, ang talent mo ay sumayaw? Amen. Ba, meron ding mga... Alam niyo po, yung iba pong mga nagtatangkang umawit, natutuklasan nila na hindi po talaga pala pag-awit ang kanilang talento, kung hindi pagtula. So, subukan mo na ring umawit. Baka matuklasan mo na ikaw pala ay manunula at hindi ka mga awit. But kidding aside, alam niyo po, ang Panginoon, dinisenyo tayo na maraming mga talento, kakayanan, talino para magamit para sa plano ng Panginoon, para sa kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Not just abilities, but time. Alam niyo, may mga taong multi-talented, pero walang oras para sa Diyos. Pero ang katotohanan po, lahat tayo ay merong 24 oras. Sino po dito kulang? Kaya nagsasabi ka, wala akong panahon para kay Lord kasi ang binigay lang sa akin, Pastor, ang totoo, I only have 20 hours. The truth is, lahat po tayo ay may 24 oras, depende kung paano mo gagamitin. Ang isasaksak mo sa 24 oras mo, yung para sa iyo, mahalaga. Pag sinabi mong, wala akong oras, parang sinasabi mo, hindi yan mahalaga, hindi ko na maisisingit yan sa 24 oras na meron ako.
Ang ibig pong sabihin, if we want to seek the kingdom of God and and involve ourselves in the kingdom of God, kailangan po magbigay talaga tayo ng panahon. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, involve yourself? Number 3, sa ATM ay money. Of course. Seeking the kingdom of God, ang ibig pong sabihin nito ay ipagagamit din natin sa Panginoon yung mga resources na meron po tayo. Alam niyo po, kahit anong organization, kinakailangan po ng pera. Matanong ko kayo, ang pera po ba ay mahalaga? Hindi po mahalaga ang pera. Ang pera po ay napakahalaga. Hindi ko po sinasabing pinakamahalaga, pero napakahalaga. Alam niyo po, ito pong ating facilities na ito, nirerentahan po natin ito ng 50,000 every month. Ang kuryente po natin umaabot ng 40,000 and more every month. Ang laki po. Ano pong pinambabayad natin? Pwede ba nating sabihin doon sa landlord, doon sa owner, ipagpe-pray po namin kayo. Opo, every month, every day po, kasama kayo sa prayer. Huwag nyo na po kaming singilin. Tapos pupunta po tayo ng Meralco. Pinagpe-pray po namin kayo. Hindi po. May bayad po yan. Amen. Kinakailangan magpagamit tayo sa Panginoon. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth. Sabi mo nga sa katabi mo, honor the Lord with your wealth. Nang ibig sabihin, yun pong mga possessions natin, our wealth, our money, dapat pala ito ay nakakapagbigay ng karangalan sa Diyos. Magmula po sa pinakamaliit na sentimo, na kapag ikaw ay gumastos, alam mo, this will honor God. Minsan nakala natin, yung offering, this will honor God. Pero ang totoo po, it's not just the offering. Pero kung paano natin ginagamit, kaya nga po tayo, kanina narinig natin, we are stewards. Tagapamahala. Managers of God's resources. Pinadadaan sa atin ito ng Panginoon. At napakahalaga pala sa ating pagsaliksik, seeking the kingdom of God, even our money, even our resources. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of some of your crops. No. All of your crops. So number 1, cleansing of the heart. Number 2, arranging our priorities. We need to rearrange. And number 3, decorating our lives. Hindi lang po tayo naglalagay ng dekorasyon sa labas ng ating tahanan, naglalagay tayo ng mga makukulay na mga ilaw, o kaya naman ay sa loob ng ating tahanan, hindi po maging ang atin pong buhay. Bakit po? Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. We are God's workmanship. Sa iba pong version or translation, ang ginamit pong salita, instead of workmanship, ang ginamit pong salita ay masterpiece. Obra maestra. Pinakamagandang nilikha. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ang pinakamagandang nilikha sa balat ng lupa. Charing. Totoo po yan. Hindi po yung charing. Totoo po. We are God's workmanship, created in Christ Jesus. Alam niyo po, ang masterpiece, hindi po ito tinatago. Ang masterpiece, binabalandra. Para kang bumili ng isang painting. Alam niyo po, yung mga painting, ito po ay masterpiece ng mga artists. Hindi ito pag bumili ka. Alam niyo po, may mga paintings na ang halaga ay 500,000. Meron pa milyon ang halaga. Bakit ko alam? May kilala akong artist. At grabe talaga kung magkano niya nabibenta yung kanyang mga masterpiece. Ang masterpiece, hindi ito tinatago, binabalandra, meaning, yung buhay pala natin, dapat pala inaayos natin. Bakit? Kasi gusto itong ibalandra ng Panginoon. Because you are God's masterpiece. Actually, the Bible said that you are created wonderfully, fearfully created by God. You are the masterpiece of God. Ang sabi pa po dito sa Matthew chapter 5, verse 14, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on his stand, and it gives light to everyone in the house. Alam niyo po, yung magagandang mga ilaw, ito po ay dinidisplay. Ito po ay ibinabalandra upang magbigay ng ganda at ng liwanag. Ang sabi po ng Biblia, if you are a Christian right now, you are the light of the world. You will not become the light of the world. You are already the light of the world. Akala po natin mga nanay lang ang ilaw ng tahanan. Ang totoo po niyan, tayo pong mga mananampalataya, tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Sabi mo nga sa katabi mo, isa kang ilaw. Sabi pa po sa verse 16, look at this. In the same way, let your light shine. Kung ikaw pala ay ilaw, hayaan mo na yung iyong ilaw ay magliwanag. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Na kapag ikaw ay ibinalandra at nakita yung buhay mo na maayos, God will be glorified. Sino po nandito ka ngayon pag tinignan ng buhay mo? Pag may tumingin sa'yo na atheist, alam niyo ba yung atheist? These are people who don't believe that God exists. Pero pag nakita ka nila, masasabi nila, totoo nga na may Diyos. Kitang-kita. Obvious na obvious sa buhay niya. Ang mahirap po nun, yung atheist nung tinignan ka, totoo nga na may demonyo. Totoo nga, naniniwala na akong may impyerno. Kailangan po makita sa buhay natin na totoong may Diyos. Amen. Hindi mo na kailangan magsalita. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ngayon ba'y naniniwala ka ng may Diyos? Another important preparation. Number 4, receiving and giving gifts. Aba, totoo pala. Nasa pagdating po ng Kapaskuhan, merong pagbibigay ng regalo, pero meron din pong pagtanggap. Unahin po natin, receiving gift. Sino po dito, nandito ka ngayon, you are expecting to receive gifts this Christmas. Napakasarap din po na tumanggap ng regalo. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang regalo na pwede nating matanggap, ang sabi po sa John chapter 1, verse 12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Alam niyo, ang Panginoon po ay may regalo. Pastor, ano yung regalo ng Diyos? Ang regalo po ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Listen to this. Eternal life, going to heaven, is a gift. It's not a reward. Akala ko dati, siguro para ako mapunta ng langit, I need to do this, I need to do that. Don't do this, don't do that. Pero ang sabi po ng Biblia, eternal life is a gift. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Alam niyo pala, ang pinakamagandang matanggap na regalo sa Kapaskuhang ito ay yung buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos. Ay, Pastor, natanggap ko na yan. Kung natanggap mo na yan, alam niyo, napakaganda na matanggap pa natin yung kalooban ng Panginoon na magamit ang ating buhay para naman sa kaligtasan ng iba. Receiving gifts. Ang sabi pa po ng Ephesians chapter 2, verse 8 up to verse 9, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is what? It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. And I just pray, kung ikaw nandito ka for the first time, ang pinakamagandang kaloob, ang pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap ay ang regalo na buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Panginoon. Not just receiving gifts, but let her be giving gift as well. Dito na po ako magtatapos. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God.
This is your spiritual act of worship. Alam nyo, isa pa lang napakagandang preparation. Hindi lang yung tumanggap ka ng regalo, pero ikaw din ay magbigay. Pero alam nyo po, yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, ang pinambayad dito ay ang buhay, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin ito kayang tapatan, hindi natin ito kayang palitan, hindi natin ito kayang bayaran, hindi natin ito kayang suklian. Pero kung gusto nating magbigay ng regalo sa Diyos, ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa Panginoon ay ang ating buhay. Offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Pwedeng iniisip mo ngayon, Pastor, ginawa ko na yan 2 years ago, ginawa ko na yan 10 years ago, ginawa ko na yan matagal na. But you know what? Ang idea po ng verse na ito, Romans chapter 12 verse 1, ang idea po ng verse na ito, keep on offering your life. Hindi po ito one-time event. Pero kinakailangan pala, meron tinatawag na recommitment. Ano po ang maganda ngayong Kapaskuhang ito? Sa ating po pag-celebrate, matatapos ang 2014, haharapin natin ang 2015. I am encouraging you, my brothers and my sisters, to offer your life, to offer your bodies as living sacrifice. Alam niyo, pag sinabing offering your life, ang ibig sabihin nito, sinusuko mo sa Panginoon, you are offering to God your past, your present, and your future. You're offering to God your past, your failures, even your successes. You're offering to God your present. Kung anong pwede mong gawin, gagawin mo para kay God. Right now, this very moment. At pag sinabi po natin, you are offering to God your future. Ang ibig sabihin nito, you are offering to God even your dreams and even your ambitions. Alam nyo, ang isang pinaka-effective na kasinungalingan ng kaaway, even in the lives of believers, in the lives of the believers, ang isa pong pinaka-effective na kasinungalingan, baka lamangan ka ng Diyos. Baka isahan ka ni Lord. Pag pinagkatiwala mo yung buhay mo, yung kinabukasan mo, baka masira. But God Himself said, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Alam niyo kung saan tayo makakasigurado ng ating kinabukasan? Hindi sa kayang gawin ng mga magulang natin. Praise God for our parents. Hindi sa kayang ibigay ng kahit sino paman. Pero makakasigurado tayo ng ating kinabukasan kung isusuko natin ang buhay natin sa Panginoon. At ito po yung hamon ko sa ating pagtatapos. Are you willing to surrender your life, to offer your life to Jesus? Or are you willing to recommit? I mean, everything. Without reservation, lahat ay isusuko mo sa Panginoon. Para bang sasabihin mo sa Kanya, Lord, ipinagkakatiwala ko na. Sino po dito, before we pray, sino dito nasubukan mo ng sumakay ka ng taxi? Pagsakay mo ng taxi, pinakikialaman mo yung driver. Hindi ko mo dyan! Break! Hindi ba pag sumakay ka, parang pinagkatiwala mo na sa Kanya yung buhay mo? Di ba? Meron pa nga, pagsakay, tulog eh. Pinagkatiwala mo na. Parang ganon. Pinagkatiwala mo na kay Lord. Are you willing to offer your life, to recommit your life to God? Let us close our eyes right now. Let us close.